We treat your threat na ginawa, we treat yung threat na ginawa ni Vice President also as a continuing threat. Dahil malinaw doon, sinabi niya mayroon na siyang na-hire para gumawa ng pagpatay kung may mangyayari sa kanya. So investigation kasi hindi pa natin nahahanap at na-identify kung sino yung kaniyang kinausap para sa pagpasagawa ng sinasabi nating krimen. Yon. Kung maalala nyo, maraming mga naging diskusyon at marami ding ginawang pagpapalusot, no? Pagdating dito sa pagbabanta, no? Allege. Kasi, biruin mo, galing, no? Kahit nagmura ka na doon, kahit sinabi mo eto, ganito mangyayari, gusto mong ipapatay, pagka ikaw may nangyari sa'yo masama, no? Talagang nailusot pa rin. Yan yung problema natin sa mga Duterte. Gagawa sila ng mga eksena, mga no, abnormal na mga gawain, abnormal na sasabihin, and so that they can get away with it. Yun ang problema doon. No? Yun ang problema. Pero anyways, so threat, hindi binabaliwala. NBI. Yan ang sabi ng NBI. Kaya tuloy ang investigasyon. Yun yung maganda kasi marami pa rin nagtatanong ano na nangyari doon. 'Di ba? So, eto mga mandirigma. Hindi ito simpleng bana to salita lang. Kapag ang usapan ay threat laban sa Pangulo, pinakamataas na leader ng bansa, automatic yan, seryoso, documented, and definitely iniimbestigahan. Kasi yun naman dapat security yan ng Pangulo. Siyempre, itong hindi pa yata NBI si no. So, siyempre, siya na ngayon yung NBI nung ginawa yan, hindi pa siya. Si Attorney Melvin Matibag. 'Di ba? Siya yung nagsasabi nung official position ngayon ng NBI kung ano yung ginagawa nila. Doon sa alleged statement or threat, no, na ginawa ni Sara Duterte kay PBBM. Siya yung target na dapat protektahan. Eh yung NBI, syempre, may mandato lagi yan na mag-imbestiga. 'Di ba? Eto sa batas, hindi hinihintay na may mangyari bago kumilos. Lalo na kung may banta sa buhay ng Pangulo. Standard yan, SOP. Any statement implying harm equals subject for investigation. Hindi mo pwedeng i-dismiss as, joke lang. Lalo na kung may mention na di ba? Hindi, may na-hire na. Meron na ako na-hire. Nakausap ko na at umuo na yung hinire ko. Kaya tama ang NBI. That's my opinion. Treat it as a continuing threat. Hindi paranoia yan Protocol yan. Protocol. Ngayon, ang mahalaga na sinasabi ni Attorney Matibag, hindi pa identified ang kausap o yung alleged contact. Ibig sabihin, ongoing an investigation. So para sa atin, malinaw, hindi pa ito yung konklusyon. Hindi pa rin naman to, hindi conviction. Pero may basehan na talaga para mag-imbestiga. At dito, tampi tayo, syempre. Let the NBI do its job. Walang shortcut, walang bias. Let the process run. Evidence ang magdidikta, hindi politika. Kampi tayo dyan. Ang tunay na issue, hindi lang si Sara o si PBBM. Ang tunay na issue, security of the president. Integrity of the institutions. Kasi kung may threat, even possibility, tapos hindi mo iimbestigahan, negligence na yun. Pero kung inimbestigahan mo properly,
Pinoprotektahan mo yung leader. Pinapakita mong gumagana ang sistema. And that's governance. Gumagana yung sistema. 'Di ba? Mga mandirigma. Tanong natin sa sarili natin, dapat ba i-dismiss agad ang ganitong statement bilang political lang? Hindi, political lang yan. Kahit nakita natin, no? Alam nating lahat, live on public television. Hindi, political lang yan. O tama lang na imbestigahan kahit possibility lang. Sa ganitong usapin, alin ang mas delikado? Overacting or ignoring? Diba? Yan yung mga itanong nyo sa sarili nyo. Talinuhan nyo lagi sa panonood. Kasi kung yung katabi nyo hindi tinatalinuhan, sikuhin nyo. Hindi, maganda kasi yung mga sinabi niya, no? Pinapakita na seryoso ang gobyerno sa security threats. Gumagana ang rule of law at investigative process. 'Di ba? Napoprotektahan ang Estado at siyempre ang Pangulo. Sana lang wag ma-politicize yung investigation. 'Di ba? Sana wag ma-politicize yung investigation. Pwede kasing gamitin ng magkabilang kampo para sa narrative wars nila. 'Di ba? So, sa usaping banta sa buhay, dapat walang baka-baka. Either iniimbestigahan mo o pinababayaan mo. Walang middle ground. At sa gobyernong gumagana, hindi option ang pabayaan. 'Di ba? So, palakpakan tayo dyan kay Atty. Melvin Matibag. Sana tuloy-tuloy at magkaroon ng resulta yung pag-iimbestiga laban sa alleged threat na ginawa ng Vice President Sara Duterte. So, sunod na nating silipin mga mandirigma, mga karayuma. Kung saan nagtatagpo ang salita at ebidensya. At kung sino ang may kayang panindigan ang sinasabi nila. Ito kasi napapanahon itong ating fourth wave na senator, no? Lifestyle daw versus salin Saan galing ang gap? Ngayon marami talagang kumakastigo tsaka umuusig. Maraming nasisilip, no? Kasi yung declared na salin nung kamakailan, 18 million net worth only. Oh my goodness! Putya, 18 million lang ang net worth. Putya, mas mataas pa net worth ni Boss Mark Ramos. So, puntahan natin to. No? Luxury versus salin. Saan galing ang gap? Kapag, alam mo yun, pang bilyon ng lifestyle, pero pang milyon lang ang deklarasyon, di ba? Yaman o ilusyon? Pagsusuri sa lifestyle at transparency. Hindi inggit tanong ito, tugma ba? Red flags o normal lang? Problema kasi kapag hindi tugma yung mga numero. Yes. Huwag na tayo magtanong. Kasi kapag may nakita kang luxury, automatic, inggit ka kaagad Tama? Di ba? Pero sandali lang. Paano kung hindi inggit? Kundi simpleng math lang. Kasi minsan hindi emotion ang problema. 'Di ba? Minsan numero. Huwag niyo kami i-brush off na inggit-inggit. Ito mga mandirigma, linawin natin agad We don't want to do some accusations.
Hindi rin ito hatol. Pero ito ay analysis based sa lifestyle, public disclosure, and of course, sa mga news. Dito nagkakaroon ng friction eh. Simple math, pinakadiretsa. May deklaradong yaman. May nakikitang lifestyle. Ngayon, tugma ba yung diniklarang yaman kumpara dun sa lifestyle? Pero ako nainggit ako eh. God damn, of course. I would love to give that to my wives too. My wife. Baka inggit na nga lang. Oh. Hindi kasi yun nga may declared na yaman eh. May nakikitang lifestyle. Boss Anthony Barlaan from Pangasinan. Hindi kasi tugma, di ba? Kung tugma, wala sanang issue. Wala sanang tanong. Pero kung hindi, natural lang na magtanong. Hindi naman to paninira eh. Basic accountability ito. Luxury items. Tapos, salin mo. Putya, kung yung mga bag mo, mga tagkakalahating milyon. Diba? May mga ulat na tungkol sa high-value jewelries, designer bags, rare collections. Yung ano ko na lang, yung kamag-anak ko na mahilig mangolekta ng relo. Kasi hindi, siguro 12 yung relo niyang magaganda. Let's say meron mga tag-1 milyon doon, mga 12. Ibig sabihin mas okay. Ang daming mga high value jewelries at designer bags. Ngayon linawin natin walang masama dito na meron sila niyan, meron siya niyan. Walang masama. 'Di ba? Pero ang tanong, ilang milyon ang halaga nito at saan nanggaling? Kasi sa financial world, may tawag dyan store of value or portable wealth. Madaling ilipat, madaling i-store. Minsan hindi agad nakikita sa papers. Hindi ibig sabihin illegal I'm not saying that. Pero kapag may public official involved, automatic subject to scrutiny. Of course. Subject to scrutiny. Lifestyle shift. Ito yung hindi mo pwedeng i-ignore. Yung bilis ng pag-angat ng lifestyle. Tanong, gradual ba? May clear ba na source? O parang biglang leap? Leap of faith, ganon? Kasi pag may biglang leap, hindi ibig sabihin mali agad Pero ibig sabihin, kailangan ng explanation. Salin versus reality. Salin versus kung ano yung nakikita natin. Salin, declaration yan. Reality, yan yung nakikita ng tao. Yung actual. Kapag pareho, check. Walang problema. Pero kapag hindi, X. Hindi na to private matter. Public interest na rin yan. Kasi kapag public official ka, hindi lang kita mo ang binabantayan pati lifestyle na hindi tugma. Real question. Sige, rekta. Hindi ganun yung maganda ba ang bag? Hindi yun yung tanong. Hindi yung, ang ganda ba ng alahas? Hindi yun ang tanong. Ang tanong,
Saan galing ang pambayad? Kung may negosyo, ipakita. Kung may investments, ipaliwanag. Kung may sariling kita, i-break down. You need to explain. Simple lang naman eh. Kung malinaw, walang issue. Pero kung hindi malinaw, doon nagsisimula ang mga tanong. Sa ganitong sitwasyon, mga mandirigma, sapat na ba yung sagot na, successful lang yan? Aba, very good. Palakpak, successful eh. Okay. Pero bakit hindi tugma, Boss Tato, di ba? Oh. Ang mas gusto ng karamihan, dapat may breakdown para believable. May transparency. So we know the truth. Dapat may documentation. Merong proof, may preba. At ito pa, dapat ba naihiwalay ang lifestyle ng spouse kung ang isa ay public official? Iwan ko sa inyo yung tanong na yun. Kung ako tatanungin, and I wanted to be fair, gusto ko maging patas, posible na legal lahat. Let's say, posible na legal lahat. Posible na may source na hindi lang public. Posible na mali ang perception natin kung bakit hindi tugma. Diba? Pero hindi rin pwedeng bawal magtanong. Hindi rin pwedeng ignore ang discrepancy. Hindi rin pwedeng puro assumption. Okay, we give it to you. Benefit of the doubt, posibleng legal lahat, posibleng may source. Posibleng mali perception namin pero dapat pwede kami magtanong. Kasi public official. Hindi pwedeng brush off mo lang, may discrepancy, meron kaming ganito, meron kaming ganyan. Kasi ang transparency, of course, hindi yan natatakot sa detailed, kagaya ng sinabi ko. Hindi yan natatakot sa linaw. Hindi namin sinasabi na may mali. Pero kapag ang buhay ay pang bilyon at ang deklarasyon ay pang milyon, hindi inggit ang nagtatanong, kundi katotohanan. Araw, magandang umaga, dun sa nasa man panig kayo ng mundo, shoutout sa inyo. Ha? Ito. I think we are on 6th, right? So pang-anim na natin na topic. Ang titulo ng ating tatalakayin, freeze order, may ebidensya na ba o proseso pa lang? Kasi ayon dito sa balita sa DZRH News, ipinaliwanag ni Attorney Antonio Odibukoy na ang freeze order sa bank accounts ni dating House Speaker Martin Romualdez ay maaaring ipatupad kahit wala pang naihahaing kaso sa korte dahil dumaraan ito sa ex parte na proseso sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act. Ayon sa abogado, maaari namang itong questionin ng apektadong panig sa pamamagitan ng motion to lift kung mapapatunayang lehitimo ang pinagmulan ng mga pondo at walang basehan ang aligasyon ng money laundering o illegal na yaman. My goodness, I can do that. Galing, no? Parang newscaster. Yeah, banat boy, pasok mandirigma spirit. Sa bawat banat, may tas at isip na mabilis. Ang bawat sagot, laging tapat at walang mintes. Ang galing! Oh my God! Parang newscaster. Ayon sa abogado, maaari naman itong questionin ng apektadong panig sa pamamagitan ng motion to lift kung mapapatunayang lehitimo ang pinagmulan ng mga pondo at walang basehan ang aligasyon ng money laundering o illegal na yaman. Pasok! I love it! Ganun na lang kaya, no? Pwede ba? Freeze order, may ebidensya na ba o proseso pa lamang? Alam mo, yung
Pakiramdam na may nangyayari na agad, pero hindi mo pa alam kung may napatunayan na ba talaga. Pasok! Okay kaya yung ganon, Boss Tattoo? Okay sa'yo yun? Kasi pag okay, ganun na lang. Hindi, ito. Hindi, ito nga kasi, di ba? So, yung lumalabas kasi, kailan ba kahapon? I think it was Sunday or it was Saturday when Ombudsman Boying said, no, na kung saan parang sabi niya, ano ba sabi ni Ombudsman Boying? I forgot. Yung parang ang kaso is base doon kay ano ni Gutesa. Natawa ako, oh my goodness! Oh my goodness! Ombudsman Boying, totoo, 18 Marines ang ano mo? I cannot help but wonder, oh my goodness! Is it kaya kampi talaga kayo ni Speaker Martin? Ay nako! Ay nako! Sabi yan Siyempre, sabi yan ni Attorney Odi Bukoy. Siya yung nagpaliwanag ng mga legal process. Siyempre, ang apektadong partido si Martin Romualdez. Siya yung finreeze yung kanyang mga ari-arian ng AMLAC tsaka ng korte. Siyempre, yung publiko naghahanap ng sagot, may ebidensya ba o wala? Ano ba talaga totoo? Kasi pag tinanong natin si Ombudsman Boying, my goodness, wala siyang evidence. Hindi, may ebidensya siya. No? Wait lang. Sabi ni Gutesa at sabi rin ng 18 Marines, kung yon ang gagamitin natin, 18 Marines, ang testigo at yung ebidensya ni Ombudsman Boying, sino pa mga tinuro ng 18 Marines at ng anak ng teteng? Pero I don't want to go there. Ayokong pumunta doon. Okay? 'Di ba? Kasi hindi naman, para sa akin, hindi legit yung mga yon. Ngayon, kung gagamitin mo yung 18 Marines, kung gagamitin mo si Gutesa, pagpapapanagutin mo lahat ng mga binanggit nila ron, saan kakatok yung mga kanilang statement? Kaninong pintuan? Hanggang kaninong pintuan ang kakatukin? Ina nyo, baka katukin ko mga ulo nyo ganito yung mga dating gawi sa ganitong issue. Pag may freeze order, akala agad ng tao guilty na. Pero sa batas hindi ganun. Fact check. Freeze order equals preventive measure lang. Hindi pa conviction. Ginagamit para hindi magalaw ang pera from point A to point B habang investigation is going on. What's important? Dumaan yan sa korte kahit ex parte lang. Okay? Ibig sabihin, hindi siya random lang. Basa kasi yung strategy tsaka galawan pag ganyan, Brad. Si Boss Raha. Raha Singh. Dito na ako. Ngayon, dito papasok yung tanong mo. Tanong ng tao. Mga tao, may ebidensya ba o gut feel lang? Kahit mag-real talkan tayo dito. Di ba? Merong ebidensya. Si Ombudsman Boying. Sino ebidensya? Si Gutesa. DDS, Udaglug. Seryoso ka ba? Si Gutesa at 18 Marines? Hindi. Unang kaso pa lang yan. Meron pang 5 susunod na kaso. Pero pinris na natin kasi very reliable Reliable si Gutesa at 18 Marines.
My goodness! Ha? Mapapa my goodness ka na lang eh. Hindi, pero totoo naman eh. I'm also definite. Merong ebidensya na hawak si ano. Kasi, bakit? May freeze order na eh. Di ba? Pero pag-usapan natin yung ebidensya. Kailangan may probable cause, suspicious transaction, financial pattern. Am I not correct? Pero, hindi pa ito full evidence for conviction. Hindi pa nailalatag lahat sa publiko. Abangan natin, baka nga naman. Baka. So, ang posisyon natin, may initial basis. Kaya may freeze order. 'Di ba? Pero hindi pa final proof of guilt. Ewan ko sa inyo kung tatanggapin nyo na ebidensya yung mga pahayag. Ewan ko sa inyo kung tatanggapin yung ebidensya, yung pahayag na na binanggit ng mga Marines. At saka nung ano. 'Di ba? Oh. Kung ako hindi ko tatanggapin yun. Ang tunay na laban dito, let's be balanced. Bakit pinakawalan ng NBI mga taga-Wakwak Community Club tycoons? Oo nga, yun nga yung ano natin, no? Wala, hindi. Binigyan lang ako ng topic ni boss. Yung boss editor natin eh. Binigyan lang tayong topic, wala yan sa topic eh. Baka diniscuss na yan baka diniscuss ni Ma'am, syempre ni Ma'am Maureen o ni Ma'am TPL3. Pero dito sa topic na hawak ko, wala yan. No? So, balik tayo dito sa ating issue. Ang tunay na laban dito, if we're really trying to be fair, balanse, protection ng sistema versus karapatan ng tao. Kung walang freeze, pwedeng ilipat agad ang pera, mawawala ang trail. That we go back dun sa, I think it was our first topic or our second topic, na kung saan bakit hindi pa piniris. Ay, boss the jumper. Kaway-kaway, shout out. Kasi kung may freeze agad, 'di ba? Napoprotektahan ang investigation. Pero dapat may chance ang accused na mag-defend. At nandoon 'yun. Nandoon naman 'yun. So, tayo, no? We just have to accept. Pwede mag-file ng motion to lift. Ipakita na legit ang pera. So, hindi ito hatol guys, yung pag-freeze. Hindi yan hatol. Ito ay hamon na patunayan mo. Show your patotoy. Hindi. Show me proof. Parang ganon. Show your patotoy, si Robin Padilla yon. Ipakita mo na legit yung pera. Legit yung pinanggalingan. 'Di ba? Kasi, even though, sige, kayo magsabi, freeze order pa lang, dapat ba agad husgahan na? O dapat hintayin natin ang full evidence bago magdesisyon? Ano ang mas mahalaga? Bilis ng aksyon o fairness ng proseso? Kung ako tatanungin nyo, dapat pantay. Dapat mabilis ang aksyon, pero dapat fair ang proseso. There should be no question about that. Which one to choose? 'Di ba? Kasi, yung freeze order, napipigilan ng paglipat o pagtatago ng pera. Kagaya na sinabi ko kanina, from point A to point B, we will be able to avoid movements. Maitago. 'Di ba? Ma-withdraw, maitago, mailipat. Siyempre, may legal basis at court authorization. Hindi pwedeng, wala. Finris lang namin, trip namin eh. Oo na, we accept that. Pero of course, we still have the chance to prove ourselves. And gagawin niya ni Speaker. Binibigyan ng chance ang accused na magpaliwanag. Pwedeng ma-interpret ng publiko na bilang guilt agad. Yeah, naiintindihan namin, tanga kayo eh. Hindi, joke. Joke lang, DDS kasi. Yung ganun.
Di ba? Pwedeng gamitin sa political narrative kahit hindi pa tapos ang kaso. Ang pinakamatinding patunay, wala pang ang kaso. Ginagawan na ng political naratibo. Di ba? So, guys, tandaan nyo, ang freeze order hindi verdict. Ha? Sinabi ko na to before. Ang freeze order, hindi yan verdict, hindi yan paghuhusga, hindi yan conviction. Ano yan? Post button. Di ba? Na yung toggle niyan, kasama yung play. Pwede yang ma-lift sooner or later. Hindi sinasabi na may kasalanan ka. Sinasabi lang, huwag kang gagalaw, may titignan kami. Huwag kang gagalaw, may tinitignan kami. Easy, chill, parang ganun. Kukulango.